Susunduin ko pala yung partners ko sa Pikas. Katapos ko lang pala naligo. Medyo napaaga yung pagligo ko ngayon kasi may susunduin ako. Susunduin ko pala yung partners ko sa Pikas. Umuwi siya galing bye-bye kasi ngayong araw wala silang trabaho kaya umuwi lang muna siya. Siyempre nakakahiya naman kung susundo tayo na parang bagong gising lang. So kailangan natin maligo, maglotion at magpabango. Charot. Nasobra ata sa aga yung pagligo ko kasi mahigit isang oras pa yung pag-aantayin ko ng chat niya na nandyan na siya sa Pikas. Nakaligo na tayo at nag-lotion. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang lipstick. Okay lang naman hindi tayo makapag-makeup, anong ilalagay natin colority sa mukha. Basta may lipstick ka na, okay na. Wala namang pinanganak na ang pangit sa mundo. Pero mapanglait, marami yan. Sorry sa mga matatamaan dyan. Nag-chat na pala yung partners ko na andyan na siya sa Pikas. So, pupunta na ako doon at susunduin ko na siya. Hindi na sana ako makakapag-video dyan. Kaso dumating yung anak ko kaya napag-utosan kong videohan muna ako. At kailangan ko magdahan-dahan dyan kasi pathway at masikip dyan yung daanan. At tagumpay naman ako ang nakalabas papunta dito sa highway. At andito na pala ako sa Pikas. Andito lang pala siya nag-iintay sa mall. Natulala lang yan siya dyan kasi nga naka-100 lang yung gamit ko sa motor at saka yung isa nagbibideo sa kanya. Ayan, nagmumukha tuloy siyang bodyguard dyan sa mall na yan. Akala ko nga mananatili na lang siya dyan nakatayo. Kung hindi ko pa sinabi ay ayaw niya sumakay. Ang dami na naman ang pinamili ng isang to. Ano kaya pinamili nito? Thank you so much sa pagbigay mo sa akin ng mga cravings ko ngayon. At pagdating namin sa bahay, ito agad yung una kong binuksan. Dahil sa malaki at mukhang masarap, tinanong ko agad siya kung magkano. Nagulat ako sa presyo. 60 pala yung kilo. Kung alam ko lang na meron pala dito sa Rizal, nag-30 lang ang kilo. Sana hindi ko na lang siya pinabili dun sa baybay. At isa-isa ko na nga yan sila binuksan. Ito yung binuksan ko ay yung liig ng manok na dala niya galing sa baybay. At syempre, masaya rin ako kasi nabili niya yung favorite gulay ko. Ang ampalaya ay isa sa pinakapaborito kong gulay. Masarap siya kahit hindi siya lagyan ng itlog. Gisa ko lang yan siya. Itong Baguio Pizza ay favorite ko rin to. Dati ginagawa ko tong sigang na gulay lang kahit walang isda, walang karni or ano dyan. Sinigang ko na talaga yan na gulay lang. At syempre hindi mawawala ang ating pipino. Dahil ayaw ko talaga ngayon ng lasa ng kahit anong isda, kahit anong malalangsa. Kasi siya yung nagtitrigger sa akin para mas maduwal. Dahil naiintindihan niya naman niya ako kaya bumili siya ng buto-buto ng baboy. Ilalaga namin to kasi yun yung gusto kong luto, yung may sabaw. Habang siya ang naghuhugas ng karne, ako naman nakapagpakulo na ako ng tubig at ilalagay niya na lang yung karne doon. Habang may ginagawa siya, ako naman nagbabalat ako ng mga panglamas na ilalagay namin sa aming nilagang buto-buto. At pagkatapos ko magbalat ang ibang panglamas natin sa ating nilaga, ay sinunod ko naman ang malalaking sibuyas. Nakakala mo'y kasing laki ng bitlog ng baboy. Ang hilig talaga ng partners ko ng ganito kalalaking sibuyas. Hindi yan talaga siya bumibili ng maliliit na sibuyas. At pagkatapos ko nga maghiwa sa lahat ng mga lamas para sa nilaga, nagtimpla muna ako ng kape para sa partners ko kasi aga siyang nagbiyahe pa uwi dito. Masarap yan, timpla na may kasamang pagmamahal yarn. Mababaw lang talaga kaligayahan nito kasi pag tinimplahan ko yan siya ng kape na may kasamang ngiti, masaya na yan siya dyan. Habang nagkakape siya at naghihintay kami sa karne na lumambot ay hiniwa-hiwa ko na muna yung gulay. Siyempre mag-i-enjoy ka sa kakahiwa dyan kahit matagal yan basta may kasamang chikahan. Okay na. Natatawa ko dyan kasi kwininto ko sa kanya kung ano ginawa ko sa gulay na yan dati. Ang sarap-sarap kasi ng gulay na yan. Yung ginawa kong sigang yan na walang halong isda, walang halong karne. Salamat palagi sa tuwing umuwi ka, ikaw lagi yung tagaluto. Pero syempre, hindi mawawala ang assistant mo. Lagi naman ako lang dito sa tabi mo. Luto na pala yung ulam namin kaya naglagay na ako ng kanin sa mesa pati plato at nilagay ko na rin yung ulam namin. Dinalawa ko na lang pala ang lagay namin ng ulam namin kasi marami kami. Nilagyan ko na lang din ng pagkain ng pinggan ng mga bata kasi para pagtawag namin, kakain na lang sila agad. Medyo binilisan ko na rin yan dyan na paglagan ng pagkain at para makakain na rin kami lahat kasi anong oras na yan at aalis pa kami papunta kaming abulog. At ito na nga, para lang muna to sa aking 3 pamangkin kasi yung anak ko hindi ko alam kung nasaan, umalis na hindi nagpaalam. Pero yung isa huli na rin dumating kaya yung 2 lang muna yung kaharap namin kumain.
At syempre, para makompleto ang lahat ay nilagay ko muna ang mga upuan para pagtawag ko sa kanila, uupo at kakain na lang. Salamat po Lord sa grasya na ipinagkaloob mo sa amin. Amen.